Meron kaming biyahe ngayong gabi. Papunta sa probinsya ng Isabela. Tara, let's samahan mo kami. Tara! I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear Tara na. Andiyan na yung bus natin. Anong bus natin? 7081. Ayun. Ayun. 7081. Biyaheng Tuguegarao. Ay. Kaupo na kami. Sige na. Bukas. Bukas kita-kita tayo ulit. Yun nga, pagsapit ng alas 10 ng gabi ay umalis na ng Sampaloc, Manila ang sinasakyan naming bus at sumabak na sa 8 oras na biyahe papunta sa probinsya ng Isabela. Hello! Hello. Hello! Smile. Smile. Dumating kami sa Isabela mga alas 7 ng umaga at dumiretso sa bahay ng kapatid ko sa Santiago City. Napag-usapan namin pumunta at bisitahin yung tatay ko sa Jones, Isabela. Kaya namili muna kami sa palengke ng Santiago para may lulutuing pananghalian pagdating namin doon. Sige na. Let's go. Let's go now. Jones. Where are we going? We're going to the beach. Beach. Alam ko picture. Ano daw? Ewan ko sa'yo. Ba, marunong magpakita. At yun nga, dala-dala yung mga pinamili naming lulutuing ulam ay bumiyahe na kami papuntang Jones, Isabela. Mga humigit kulang ding 1 oras ang biyahe namin. Take note, walang traffic yung 1 oras na biyahe na yon. Kaya siguradong malayong biyahe ito kapag sa probinsya. At sa bungad ay makikita mo sa kaliwa ang isa sa mga malalaking universidad ng Isabela, ang Isabela State University. Sa kanan naman ay makikita mo ang Jones Rural School, ang aking alma mater ng high school. Pagdating mo sa town proper ay makikita mo ang mga old at vintage houses na nakatayo pa. Nakaramdam ako ng nostalgic feeling pagdating ko sa aming bayan. Bumalik ang mga alaala ng aking kabataan. Hey, jingle bell, jingle bell. Are you sleepy, Willow? Hi, I'm Bree. I love to eat. You want to know how much I can eat? Pagkatapos makapananghalian ay sumaglit kaming mamasyal sa baryo para makalanghap ng mas sariwang hangin. Namiss namin yung buhay sa baryo at sa mga magagandang tanawin. Binisita namin ang bahay ng aming uncle at auntie. Inabutan rin namin si PJ na anak ni Auntie Nora. Ngayon ay buntis ang kanyang asawa para sa kanilang pangatlong anak. Grabe, sobrang nakakamiss ang buhay sa baryo. Simple at kontento sa mga pagkaing pinaghirapang itinanim sa lupa
at doon sa mga farm animals na inaalagaan para sapat lamang sa pangangailangan. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. No. Birthday. Happy birthday to you. Pagsapit ng gabi ay bumalik na rin kami sa Santiago City. Naganda ng hapunan at grabe, nakakamiss yung pagkain sa probinsya. Katulad nitong ensaladang talbos ng kamote at may kamatis. Partnera mo pa ng inihaw na isda. Wow, grabe sarap. Naparami yata yung kain ko ng unang gabi namin sa Isabela. Ready na go. Yun. Okay? Diba? Sarap talaga yung goto ko. Tinawin na vlog ako. Anong pwede sa vlog ay? Ha? Ano daw? Ano? Tonyo Viajero. Tonyo Viajero. Tonyo Viajero. Ay! Sumunod! Daw yun, Tonyo Viajero. Yung pera? Viajero. Bottom house sa Batangas. Nagstay kami sa bahay ng kapatid ko ng ilang araw at nakipagbanding sa mga pamangkin ko at sa anak ng panganay na pamangkin kong si Laika. Sobrang nakakaliw talaga itong si Willow. Nakakatuwang makipaglaro sa kanya. Alam mong matalinong bata at medyo may kakulitan rin. At dumating nga ang bisperas ng araw ng Pasko. Punta tayo ngayon sa Pure Gold. Dito sa mismong city ng Santiago. At mamimili tayo na ang ating ihanda mamaya ang Noche Buena. So ngayon, nagre-ready na kami for mamaya para sa Noche Buena. Prepare na kami ng mga aming mga pagkain para mamaya. So ito yung ginagawa ko, yung sausawan para dun sa lumpia. Tuwing dumarating ang Pasko, kapansin-pansin ang makukulay ng mga ilaw, masasarap na handa at masayang pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit sa kabila ng kasayahang dulot ng mga regalong material at engrandeng selebrasyon, mahalagang balikan at unawain ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo, kundi higit sa lahat ay paggunita sa kapanganakan ni Hesukristo, isang simbolo ng pag-ibig, kababaang loob at pag-asa. Ipinapaalala ng kanyang pagsilang na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng pagmamahal na handang ibahagi sa kapwa. Ang tunay na diwa ng Pasko ay makikita sa simpleng pagtulong sa nangangailangan, sa pagpapatawad sa mga nakaalitan, at sa pagbibigay ng oras at atensyon sa pamilya. Sa panahong ito, mas nagiging makabuluhan ang munting kabutihan, isang ngiti, isang yakap, o isang taimtim na panalangin, sapagkat ito ang nagbibigay liwanag sa puso ng tao.
Sa pagtatapos, ang tunay na diwa ng Pasko ay nananatili sa ating puso. Kapag natutunan nating magmahal ng walang hinihinging kapalit at magbahagi ng taos-puso, doon natin tunay na mararanasan ang kahulugan ng Pasko. Isang pagdiriwang ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa para sa buong sangkatauhan.